Praise God. Maging magalak tayo palagi mga kapatid every time na tayo ay dadalo ng gawain ng ating Panginoon mga kapatid. Kasi praise God, alam natin, nakikita natin mga kapatid sa paligid natin, maging sa ibang lugar, ibang bansa mga kapatid. Talagang wala na silang ganitong gawain mga kapatid. Wala na silang gatherings mga kapatid. Praise God. Parang binabawalan na talaga sila ng government nila mga kapatid. Pero tayo, andito pa rin tayo mga kapatid. Nakakadama tayo ng presensya ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid. Praise God. Maging magalak tayo palagi. Praise God. Matuwa tayo. Praise God na patuloy natin nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Mga bata ko Praise God. Ngayon mga kapatid, papurihan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ituon natin ang ating mga puso't isipan. Praise God sa Panginoon lang mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Sabi ng mga kapatid sa Jeremiah 32:27, sabi natin, Panginoon, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na imposible para sa akin. Praise God. Walang bagay na imposible para sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Jesus. Ano man ang mga kabigatan sa atin, mga kapatid, mga bagay na hindi natin, praise God, hindi natin alam kung anong pwede natin gawin mga kapatid, pero sa ating Panginoon, walang imposible yan mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya patuloy natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Awitan natin siya na sabi niya lang mahirap sa'yo. Praise God. Hallelujah, Jesus.
pagpapala at makapangyarihan sa lahat. Muli kami dumudulog at Yes, lumalapit Lord. sa Yes, trono Lord. ng biyaya, tuloy na nagpapakumbabang loob, Amen. tuloy na humingi ng kapatawaran sa lahat Yes, ng Lord. aming mga pagkukulang, mga pagkakasalang nagagawa, maging ito'y sa isip, salita at sa gawa. Yes, O Linisin niyo God. po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin upang kami po, Diyos, ay maging kaya-ay at karapat-dapat na sasamba at tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang divine service ngayong oras nito. Umilos ka, Panginoon, na merong kalilaan sa amin pong kalagitnaan. Yes, God. At patuloy niyo pong hawin, O Diyos, ang anumang mga balakid, anumang mga sagabal, Panginoon, sa pagpapala, spiritually, na ipagkakalob sa iyong mga anak sa dakong ito. Tuloy niyong gagamitin, O Diyos, ang lahat ng tumatayo sa likod ng pulpito, Yes, God. Yes, mula God. sa MC, song leader, Yes, Lord. sa mag-special number, maging sa mga manunugtog ama, at higit sa lahat sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Hallelujah. Samahan niyo kami, Panginoon, sa gawain ito, hanggang sa matapos dakilang Diyos, upang sa gayon, Panginoon, ay taglayin namin ang kalakasang espiritual na nagmumula sa iyo, Panginoon, Amen. Amen. upang sa paglabas namin dito, O Diyos, hallelujah, dala-dala namin ang kagalakan ng aming po mga puso. Maraming pong salamat, Ama, at maging sa aming mga kapatiran na hindi namin kapiling sa pangumagang serbisyong ito, dakilang Yes, Diyos. God. Dalangin ko, Panginoon, hallelujah, hindi nila makaligtaan ang gawain ngayong araw nito. Maging sa hapon, O Diyos, pagpapalain niyo yung gawain, dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa patuloy na kalakasan na ipagkakalob sa amin, dakilang Diyos. Pinupuri ka po namin, Ama, at sinasamba. And to God be all the glory. Ito po, Diyos, ang aking samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus sa tagapagligtas. Amen. Amen! Praise the Lord! Handa naman tayo magpuli sa ating Panginoon, mga kapatid! Hallelujah! 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 Malaya tayo, mga kapatid, na magsasamba sa ating dakilang Diyos. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ipapalakpak natin ang ating mga kamay. Ipataas natin ang ating mga kamay. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi masalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi masalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi masalamatan. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang
Jesus. Pagdapat ang wagas mo. Habang walang katayanang nasulian ka na, mahuli sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking Kakulangan sa ating Panginoon. ibig mo ako nang hindi kayang lumpasan. Isang mahaba hindi Habang hindi karapat-dapat, nahuhulat ang Ama. Ang wagas mo masundan. Yes, Lord God Jesus.
Jesus. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Ang lahat na na-bless magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. So malaya tayo makaupo mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Jesus. Tayo dadako ng mga kapatid sa pagbibigay papuring awit sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Lahat ng may handog na papuring awit sa ating Panginoon ay malaya na tumayo dito mga kapatid. Praise God. So, Amen. Praise God. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kami po ay maghahandog awitin para sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga sa Acts 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin magkaligtas. Praise the Lord. Kami po ay maghahandog awitin para sa ating Panginoon. Jesus be the name. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're holy. Who never
Jesus. Praise God. So tayo dadako ng mga kapatid sa pagbibigay natin, praise God, sa ating Panginoon ng tithes and offering. Tayo tatayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise God. Isama natin yung sa faith promise mga kapatid. Praise God. Ito natin nagsasabi. Sa pagbibigay. May kaluluwang naliligtas mga kaya tayo'y magpatuloy na bigay. Sa bawat sentimo at isang ibigay, sa mga kasalanan ay maaasahan. Tayo ay magbigay upang pagpalain at isusubin ang kapupusan. Ang kapatid at aral at ibibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Praise God, aking hinihilings, kayo lead to lead a prayer po for the tithes and offering. Glory to God. Dakila at mapagpahalang Diyos, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Lalo Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, na may pinagkakalo mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo kami gawin na masunurin, Panginoon, sa iyong mga opportunity, O Diyos. Upang makamtan po namin ang mga biyaya mo, Panginoon, at pinangakong walang sapat na kalalagyan, Panginoon. Sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming pong mga hallelujah, hallelujah, kalakasan, kalusugan sa aming mga lupang katawan, Panginoon, hallelujah. Ama, ibalik po ito, Panginoon, ng walang sapat na kalalagyan po sa aming lahat po, Diyos, hallelujah. Maging sa wala po, hindi po wala nakapagbigay, Panginoon. Ikaw po nakakaalam, Panginoon. Higit sa lahat po, Panginoon, itong aming po mga buhay, isang ahing buhay na handog po namin sa iyo, Diyos. Bless mo po, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon. Isa lahat sa mga espiritual na aming po, hallelujah, hallelujah, makakamtan, Panginoon, hallelujah. Sa iyo po lamang kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa lahat ng bagay nito. Ang papuri at kalwalatian ay sa iyo lamang. In your holy, holy name, Jesus Christ of Nazareth. We trust you, Lord. Amen and amen. God Amen. Praise God. Natili tayo nakatayo mga kapatid. Praise God. Muli nating papurihan ang ating Panginoon bago tayo natako sa salita ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Jesus. Muli nating papurihan ang ating Panginoon na nasabing, salamat po sa iyo aking Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Muli natin po mga kapatid na nagmumula sa ating mga puso. Praise God. Hallelujah.
Praise the Lord! Praise God, hallelujah! So tayo yung dako mga kapatid. At sabihin, God bless Pastor Billy. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, isang malakas na papuring pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, purihin ang ating Panginoon. To God be all the glory. Salamat sa Diyos sa oras nito at hindi tayo na adlangan. Amen. Praise God. So, walang pagtatagal mga kapatid. Bibles up. Amen. So, meron po bang Biblia ang lahat? Amen. So, napakalamig mga kapatid ng panahon. Praise God. Tunay na ang lamig ng panahon ay ramdam natin. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat po ba merong Bible mga kapatid? Bibles up. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So, huwag kayong papayag mga kapatid na pag tayo ay sasamba sa Diyos, wala tayong dalang Bible. Amen. Kasi hinamo na tayo sa luma natin pananampalataya na okay lang pumasok sa simbahan ng walang dalang Biblia. Praise God. Amen. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na tayo ay tinuruan, binigyan tayo ng kaunawaan ng Panginoon na kung tayo ay magsasamba, maglilingkod sa Diyos, dapat meron tayo kanya-kanyang Biblia. Praise God. Let's open your Bible mga kapatid in the book of Isaiah at marahil ito yung kalooban po ng ating Panginoon. Amen. Napapanahon mga kapatid sapagkat alam natin na Jesus is coming very soon. Amen. Praise God. Marami ng mga bagay na nangyayari. Praise God in these last days. Kailangan as a church ng ating Panginoon ay hindi tayo mga kapatid, amen, tumigil. Praise God sa paggawa sa ating dakilang Diyos. In Isaiah chapter 6, verse 8 mga kapatid. Amen. In Isaiah chapter 6, verse 8, ang sabi ng Bible, and also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here am I, sent me. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Na magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Praise God at papalain ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay yumuko at pisan pang tayo po ay manalangin sa Panginoon. Praise God, mabaging Diyos at Amang Banal, nagpapasalamat po kami muli sa iyong mga salita. Hallelujah, sapagkat alam po namin, your word is settled in heaven. Meron po kapangyarihan sa mga nakikinig dakilang Diyos. Dalangin ko po, O God, na patuloy niyo pong buksan ang aming po mga puso, higit sa lahat ang aming po mga pandinig, patuloy niyo pong ipaalala sa amin kung ano po yung aming po gampanin as Christians, Panginoon, na yung tinawag in these last days, Panginoon. Langin ko, O God, patuloy niyo pong kausapin ang bawat sa po sa amin, ikaw Diyos, ang patuloy na mag-ministers, amen, sa kalagitnaan, hallelujah, ng iyong mga anak. Tulungan niyo ang bawat sa po sa amin, Panginoon, na higit po namin maunawaan ang iyong mga salita upang may apply po namin sa amin pong pangaraw-araw na pamumuhay bilang mga mananampalataya ng dakilang Diyos. Pilusin niyo, Panginoon, ang bawat sa po sa amin at patuloy kami bigyan, hallelujah, ng kagalakan sa amin pong mga puso na ikay amin
mapaglingkuran habang kami po, O Diyos, ay nabubuhay. Pagpapalain niyo po, Diyos, ang bawat po sa amin ngayong oras na ito at patuloy yung kakatagpuin ang pangangailangan ng iyong mga anak, maging ito'y material, financial, bago sigit sa lahat sa spiritual dakilang Diyos. Kumilos ka, Panginoon, na mayroong kalayaan, awiin po anumang mga sagabal, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita at dakilang Diyos. Salamat po, O God, pinupuri ka po namin naman at sinasamba, and to God be all the glory. Ito po, Diyos, ang ating samot dalangin sa pangalan namin, Panginoon Yesus, sa tagapagligtas. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Muna natin papurihan ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sige mga kapatid. Hallelujah. Dagdagan natin ang pagpupuri, ang ating pagpapalakpak sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ginagawa natin ito hindi sa tao, hindi ginagawa natin yan sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on. Praise God. Hallelujah. Sige mga kapatid. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, Holy Land. Praise God. Tell the Lord is blessed. Hallelujah. Maglingkod tayo sa Diyos na meron kagalakan. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bago tayo mga kapatid, layang makakaupo. Amen. So nice po kayong dalhin sa mensahe ng ating Panginoon na nagsasabi, Here am I, sent me. Amen. At kamayan mo ang iyong katabi. Sabi mo, are you still available? Praise God. Hallelujah. Are you still available? Amen. For the works. Hallelujah of God. Amen. Hindi sa ano pa mang mga bagay, mga kapatid, kundi para sa gawain po ng ating Panginoon. Amen. At alam naman natin, isa po ito sa ating pong, amen, sinumpaang hangarin. Amen. Ang tayo po, mga kapatid, ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo as a personal Savior of our souls, mga kapatid. Nangangarin natin lahat tayo, amen, ay gamitin ang ating dakilang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat alam natin, mga kapatid, in these last days, and in these last days, perilous come. Sobra na po, mga kapatid, mapanganib na ang panahon. Even na rin, mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, na kung hindi tayo, mga kapatid, praise God, kakapit sa ating Panginoon, amen, at kakapitan tayo ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, maaari in these last days, maging bahagi po tayo, mga kapatid, ng mga Kristiyano na mawawala sa presensya po ng ating Panginoon. Amen. At papayag po ba tayo, mga kapatid, na ang presensya ng Panginoon ay hindi natin maramdaman sa panahon na tayo ay nagsasamba at naglilingkod sa ating dakilang Panginoon? Amen. Papayag ba kayo na mawala tayo, amen, sa kamay ng ating Panginoon, mga kapatid? Of course, hindi tayo papayag, mga kapatid, sapagkat ang Bible ay nagsasabi na kung saan, hallelujah, kapag tayo ay nasa kamay na ng ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, it is a fearful things to fall into the hands of the living God. Kapag tayo, mga kapatid, ay nasa kamay na ng ating Panginoon, huwag na nating nasain pa, mga kapatid, na umalis pa sa kamay ng ating Panginoon, sapagkat ang sabi ng Biblia, isang kaindik-indik na bagay, amen, ang mangyayari sa ating pong mga kaluluwa. Amen. Kaya tigilan na po natin, mga kapatid, ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon at i-focus natin ang ating mga sarili kung papaano tayo makapagbibigay, mga kapatid, ng kapurihan,
kung paano tayo makapagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa ating dakilang Diyos na buhay. Sige mga kapatid, muli natin purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise be the name of the Lord. Amen. So dito mga kapatid sa atin pong binasa, no? Praise God. Amen. Sa chapter 6 ng book of Isaiah, ang sabi ng Bible, pagkatapos na mamatay itong si King Isaiah, si King Uzziah, mga kapatid, praise God, itong si Prophet Isaiah, amen, ay nakakita ng pangitain na kung saan nakita niya ang ating dakilang Diyos na nakaupo po doon sa trono. Amen. Nakita niya yung itsura ng kalagayan. Amen. Ang ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat ang bagay na ito, mga kapatid, ay ipinakita, amen, ang ating dakilang Diyos sapagkat mayroong isang malalim na layunin ng ating Panginoon. Amen. Dito kay Prophet Isaiah, mga kapatid. Amen. Pero kung babalikan natin ang chapter 3 ng book of Isaiah, makita natin dito kung paano, amen, hallelujah, ang chosen of nation ng ating Panginoon, which is ang Israel, kung paano sila, mga kapatid, lumayo, amen, sa alituntunin ng pagsamba ng ating dakilang Diyos, sapagkat instead na sila po, mga kapatid, ay sumamba, amen, sa gumawa ng lahat po ng mga bagay, instead na sambay nila ang ating dakilang Diyos, mas binibigyan po nila ng importansya na sambahin ang ginawa ng tao kaysa sa gumawa ng tao. At itong bagay dito, mga kapatid, ang pangunahing kinabubuhian ng ating dakilang Diyos. At sa patuloy na paggawa nila, mga kapatid, ng labag sa kalooban ng ating Panginoon, ang mga bagay nito, mga kapatid, ay nakarating, amen, doon sa trono ng ating dakilang Diyos. That's why ang ating Panginoon, mga kapatid, praise God, ay merong layunin na ang kanyang tao, mga kapatid, ay ituwid, amen, sa ganitong sistema ng kanila pong pagsamba at paniniwala sa Diyos na pinaglilingkuran po natin, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Amen. At alam naman natin na ang mga bagay na ito ay siyado ng buhay po natin sa atin pong kapanahunan ngayon. Amen. Makita natin, mga kapatid, pag dumarating, amen, ang panahon na kung saan ang mga bagay na kanilang sinasamba ay kanilang ipinaparada, mga kapatid, amen, sa mga kalsada, ang mga tao ay tuwan-tuwa, amen, sa kanila pong mga ginagawa, ngunit nalulungkot naman ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya may mga katanungan nga ako, mga kapatid, praise God, na kahit naulanan na yung kanilang mga sinasambang mga Diyos, hindi, amen, na nasisira, mga kapatid. Siguro ang kanilang, amen, sinasamba ay yari sa bato, amen, kaya hindi po nasisira. Amen. At alam natin na ang bagay nito, ang sabi nga, it is an abomination, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Isang karumal-dumal, mga kapatid, amen, sa isang tao, amen, na binigyan ng malalim na pangunawa sa pagsamba sa tunay na Diyos, ngunit inililis ng tao, amen, yung kanilang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Amen. Kaya ito yung malaking pasalamat natin, mga kapatid, at nagtulak sa atin kung paano tayo, mga kapatid, higit na paglilingkuran ang tunay na Diyos, sapagkat alam natin na kapag tayo ay sasamba sa ginawa ng tao, mga kapatid, ang sabi nga, ito'y isang, amen, karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Amen. That's why ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Kaya nga, ayaw ng Diyos ni isa man sa atin ay mapahamak. Except na lang na sa sarili natin ay umakbang tayo. Amen. Sa sarili natin na tayo'y magpakalayo-layo. Amen. Sa presensya at kalooban ng ating Panginoon. Kasi sometimes mga kapatid, instead na ang kalooban ng Diyos ang dapat nating susundin, mas sinusunod natin ang kalooban ng ating pong mga sarili. Amen. Kaya tandaan natin mga kapatid, lagi ko itong binabanggit at sinasabi sa bawat isa sa atin na ang ating dakilang Diyos ay hindi po nangako ng kaligtasan sa ating pong physical na kalagayan. Amen. Kundi ang ating dakilang Diyos ay nangako ng kaligtasan. Amen. Ang ating pong mga kaluluwa. Tandaan ninyo yan mga kapatid, sapagkat ang ating pong physical body, ang sabi ng Biblia ay nanggaling sa alikabok. Amen. At dahil tayo ay nanggaling sa alikabok ng lupa, so of course, babalik tayo kung saan tayo mga kapatid at nagmula. Pero ang pinakamalaking katanungan dito mga kapatid, amen, kumusta, amen, ang kalagayan ng ating pong mga kaluluwa. Kasi minsan yung kalooban natin, physically yung nasusunod, amen, sa buhay natin. Lalo-lalo na sa panahon na meron tayong pangangailangan sa buhay. Amen. So pilit natin mga kapatid, inaabot ang isang bagay na kahit hindi kalooban ng Diyos, pilit po nating hinahangad. Amen. Para lang mabigyan, hallelujah, ang kalooban at nasa, amen, ang ating pong mga sarili. Kaya tandaan natin mga kapatid na kapag ang sarili nating kalooban ang sinusunod, instead na ang kalooban ng ating pong Panginoon, I tell you mga kapatid, may kahantungan. Hindi lamang ang ating pong physical, maging ang ating pong mga kaluluwa ay merong kahantungan, which is yung pagkalayo natin, amen, at pagkapahamak natin, amen, sa kamay ng ating Panginoon tungo doon sa dagat-dagatang apoy at asupre na siya nating ikalawang kamatayan. Amen. Kaya nakakatakot mga kapatid. Praise God, ang kahitnan ng isang tao or either ng isang Kristiyano na kahit kilala na niya ang Diyos, amen, hallelujah, mas sinusunod pa rin niya ang sariling kalooban. Amen. Praise God. So palakpakan po natin ang ating dakilang Panginoon. That's why nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, hallelujah, na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating pong mga buhay. Kaya ang ating dakilang Diyos ay hindi po, mga kapatid, hinayaan na manatili yung kanyang bayan na lumakad, amen, sa pananampalataya na hindi ayon sa kalooban po ng ating dakilang Diyos. That's why itong si Prophet Isaiah, mga kapatid, ay binigyan, amen, ng vision ng ating Panginoon upang ang ating dakilang Diyos ay magpakita sa Kanya. Amen. At alam ko na meron tayong mga vision, amen, sa buhay po natin. Hallelujah, na kung saan ang vision nito ay hindi po ambisyon. Hallelujah, sa ano pa mang mga bagay, kundi ito ay vision na pinapakita ng Diyos para higit po natin mapag-unawa kung ano yung layunin ng ating Panginoon sa ating po mga buhay. Amen. Amen. Praise God. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Sige nga, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Amen. Kung tayo ay available na, sige mga kapatid, punin natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Praise God. Kaya nga itong si Prophet Isaiah ay, amen, binigyan ng vision ng ating Panginoon na kung saan sa kanyang vision ay nakita niya ang ating dakilang Diyos. Yung itsura, mga kapatid, ng location, amen, ang ating dakilang Diyos,
Amen. Na kung saan ang purpose nito mga kapatid, ang ating dakilang Diyos ay naghanap. Amen. Hallelujah. Ng isang tao o kanyang lingkod. Amen. Na ipapadala. Amen. Sa mga tao mga kapatid. Amen. Na nalalayo. Amen. Sa presensya at kalooban ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Yun yung purpose mga kapatid kung bakit binigyan ng vision itong si Prophet Isaiah. Amen. Hallelujah. Bagamat itong si Prophet Isaiah sa kanyang puso, mga kapatid, ay nagangad na magpagamit sa ating Panginoon. At yun naman mga kapatid, ang hangarin natin na lahat tayo ay gamitin ng ating Panginoon in these last days. Amen. So sino ang nagnanais dito na magpagamit sa ating Panginoon? Amen. Kasi kung hindi natin i-design mga kapatid, amen, na tayo ay magpagamit sa Panginoon, gagamitin tayo ng kaaway ng ating Panginoon. Amen. Gagamitin tayo ng kaaway ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya makita mo, hindi nagiging pagpapala minsan ang pagiging buhay natin as a Christian. Instead na tayo, mga kapatid, ay maging a blessing sa iba, lalo-lalo na doon sa mga prospect nating mga kaluluwa na akayin natin sa ating Panginoon para sila ay makamit din ng kaligtasan. Instead na sila ay lalapit sa Panginoon, amen, pero nagiging stumbling block tayo para sa kanila. The reason why, mga kapatid, amen, may mga bagay sa buhay natin na minsan marahil ay nagmumulto na hindi natin mga kapatid nababantayan sa ating mga sarili at minsan yung kahinaan natin physically ay patuloy na namumuhay pa rin sa ating po mga pamumuhay. Amen. Meron ba niyan mga kapatid? Oh, anong ibig sabihin pag tahimik? Silence means yes. Oh, tingnan mo Sister Rika, talagang kabisado yan eh. Silence means yes. Totoo yan mga kapatid. Amen. Pag hindi tayo mga kapatid, amen, nagbabantay sa ating sarili, maaring, amen, hindi natin maituwid sa sarili natin yung mga bagay na hindi tama sa kalooban ng Panginoon. Diba? Yung paglilingkod natin sa Diyos mga kapatid, hallelujah, hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Lahat naman tayo dito mga kapatid ay merong taglay-taglay na kahinaan. Diba? Kasi sinasabi nga nila na tayo ay mga tao lang. Amen. Kaya laking pasalamat natin mga kapatid na binigyan tayo ng Bible. Lagi natin ito mga kapatid ini-emphasize sa buhay natin. Amen. Na alam natin, praise God, na ang Bible ay isinulat lang daw ng tao. Diba? Ay totoo naman na ang Bible isinulat ng tao. Kasi alam natin na ang tao ang gagamit ito. Eh kung ayok mga kapatid ang nagsulat nito, maunawaan ba natin ito? Diba hindi? Of course, isinulat ito ng tao, hindi lang tao, kundi mga tao ng Diyos na kinasiya ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. The reason why kung bakit ito ay sinulat ng tao, para tayong mga tao, mga kapatid, ay makaunawa, amen, sa kalagayan natin, bilang tayo ay tao, amen, sapagkat ang salita ng Diyos ay isinulat ng tao para sa tao. At hindi para sa hayop mga kapatid. Kaya kung tayo mga kapatid ay merong, amen, mga kahinaan, bantayan natin ang mga kahinaan ito, mga kapatid, sapagkat alam natin, hallelujah, na minsan sinasabi natin na tayo ay tao lamang. Amen. Ngunit kung tayo ay tao lamang, mga kapatid, mayroong salita ng Diyos na isinulat ng tao para yung mga kahinaan natin, mga kapatid, ay magapi natin through the word of the Lord. Hindi sa ating sarili ang kakayanan at kalooban, kundi sa pamamagitan ng salita ko ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya praise God.
ayusin natin ang ating spiritual life. Spiritual life, mga kapatid. Amen. Ito yung sinumpaan natin. Amen. Sa harapan ng ating dakilang Diyos nang tayo ay tumanggap sa ating dakilang Panginoon. Kasi hindi ka naman, mga kapatid, amen, aayon sa kalooban ng Diyos kung hindi tayo nagpasya sa ating mga sarili na tayo ay susunod. Amen. Sa kalooban ng Diyos, amen, at tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo as a personal Savior. Amen, ang ating pong mga kaluluwa. Amen. Yun yung sinumpaan natin na maglilingkod tayo sa Diyos. Amen. Sa abot ng ating pong makakaya. Amen. Pero ang nangyayari, mga kapatid, sometimes may mga mananampalataya na hindi lumalakad, mga kapatid. Amen. Sa kalooban ng ating Panginoon. Bagamat itong si Prophet Isaiah, mga kapatid, amen, sa kaniyang sarili ay nagnanais na siya ay magpagamit sa atin pong dakilang Diyos. Ngunit alam natin na sa mata ng ating Panginoon, ang sabi nga, walang lihim na hindi mabubunyag, walang kadiliman na hindi mapapasaliwanag. Lahat ng bagay, mga kapatid, ay ayag sa paningin ng ating dakilang Diyos. Lahat ng bagay ay alam ng ating Panginoon. Kahit ang tibok ng ating mga puso, ang laman ng ating mga kaisipan ay alam ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya si Prophet Isaiah, bagamat sa kanyang sarili ay gusto niya, amen, na magpagamit sa ating Panginoon, ngunit sa kanyang sarili, mga kapatid, ay aminado siya na siya isang, amen, makasalanan, amen, sa harapan ng ating Panginoon. At ang kanyang labi ay hindi karapat-dapat magsalita, amen, nang naayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Pero ganun pa man, mga kapatid, amen, itong si Prophet Isaiah ay tumugon, amen, sa panawagan ng ating dakilang Diyos, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay naghahanap, amen, hallelujah, ng tao na kanyang gagamitin, amen, para kanyang isugo, amen, sa kanyang bayan, para ang kanyang bayan, mga kapatid, ay magbalik loob sa ating dakilang Diyos. That's why nasumpungan niya itong si Prophet Isaiah, na bagamat si Prophet Isaiah ay isang tao ring makasalanan at hindi karapat-dapat sa paningin ng ating dakilang Diyos, ngunit itong si Prophet Isaiah ay nagpakumbaba sa kanyang sarili. Marahil itong si Prophet Isaiah ay lumapit sa ating Panginoon, amen, humingi ng tawad, sapagkat sa kanyang sarili ay nararamdaman niya ang pagtawag ng ating dakilang Diyos na siya'y magpapagamit sa gawain ng ating dakilang Diyos. At marahil ganito ang ating nararamdaman, amen, sa ating mga puso, na bagamat sometimes may mga bagay tayo nagagawa na hindi karapat-dapat sa paningin ng ating pong Panginoon, ngunit ang puso natin ay sumisigaw sa kalooban ng ating Panginoon na nagnanais na lahat tayo ay gamitin ng ating Panginoon in these last days, mga kapatid. Amen. That's why itong si Prophet Isaiah, amen, ay nagbuluntir sa kanyang sarili ng sabi niya, mga kapatid, "Here am I, send me." Amen. Yung salitang send me, mga kapatid, ang sabi ito ay voluntary. Amen. Yung kanyang sarili, mga kapatid, amen, ay ipinagkaloob niya ng buong buo sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin, mga kapatid, ang ating Panginoon. Amen. At alam natin at batid natin, mga kapatid, ang nagiging kalagayan at takbo, amen, ang ating pong mundo. Amen. Makita natin, mga kapatid, na rampant na ang kasalanang ginagawa,
amen, ng mga tao sa atin pong kapanahonan ngayon na kahit alam nila na masama, amen, ang isang bagay na kanilang ginagawa, pilit at pilit pa rin silang gumagawa, amen, ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga issue ng ating pong government ngayon, mga kapatid, amen, laman ng ating Facebook, amen, ng YouTube, mga kapatid, kapag, amen, tayo ay nagbubukas, makita natin, mga kapatid, yung mga rally dito, rally doon, amen, praise God, sumisigaw marahil yung mga tao ng katarungan kasi, amen, bukas na rin marahil, amen, ang puso at isip ng mga tao, amen, sa mga bagay na masama, amen, hallelujah, na hindi naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen, sumisigaw sila, mga kapatid. Makita natin dun sa Facebook, amen, yung lantaran, mga kapatid, hallelujah, na pag-tatakip, amen, ang mga kasalanan ng mga, amen, nasa gobyerno. So, hindi naman tayo, mga kapatid, mga politician. Pero nakikita naman natin kung paano, mga kapatid, pagtakpan, amen, ang ilang mga politician, yung mga kasalanan na ginagawa. Amen, hallelujah. Hindi lamang sa paningin ng tao, kundi sa paningin din ng ating dakilang Diyos. Pero wala tayong magagawa, mga kapatid, sapagkat bilang tayo, mga kapatid ko, ay individual na nananahan, amen, sa mundong ito. So dapat lamang tayo magpasakop sa autoridad, sapagkat walang autoridad, mga kapatid, amen, na ginawa ng tao, kundi ito ay autoridad na ginawa, amen, ang ating dakilang Diyos. Kaya dapat, mga kapatid, kahit nakita natin na mali, amen, ang mga bagay na kanilang ginagawa, amen, magpasakop pa rin tayo, sapagkat alam natin na hindi naman tulog ang ating dakilang Diyos. Ang sabi nga, vengeance is mine. Amen. Hayaan natin na ang Diyos, mga kapatid, amen, ang magiganti sa mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Ngunit alam natin na mayroong kalayaan na magpayag ang tao na kanila pong saloobin. Ngunit wag lang sila, mga kapatid, amen, hallelujah, lalampas sa boundary ng kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. At ganyan, mga kapatid, ang nagiging kalagayan ng takbo, amen, ang ating pong mundo. Amen. Patayan dito, patayan doon. Nakawan dito, nakawan doon. Amen, hallelujah. At ang mga bagay nito, mga kapatid, ay hindi po, amen, nalilihim sa ating dakilang Diyos. Amen. Marahil ang ating dakilang Diyos, amen, hallelujah, nagmumuni-muni, amen, doon sa kanyang trono, at marahil katulad, amen, nitong si Isaiah, amen, ang ating dakilang Diyos ay naghahanap, amen, ng kanyang isusugo para ang tao, mga kapatid, sa ating pong kapanahunan ngayon, amen, ay magbalik loob sa ating dakilang Diyos. Ngunit kung hindi, amen, tutugon, praise God, ang tao, amen, ang tao ay patuloy at patuloy, mga kapatid, amen, nagagawa at gagawa ng pagkakamali at pagkakasala laban sa ating pong dakilang Diyos. Sa Bible, mga kapatid, amen. So, bagamat ang ating dakilang Diyos ay nagpapayag ng malalim, amen, na mga bagay patungkol, amen, sa ministeryo ng salita po ng ating Panginoon, sapagkat ang salita po ng ating Panginoon, ito yung magiging daan para ang tao po, mga kapatid, ay magkaroon, praise God, ng pagbabago, amen, ng kanilang mga buhay at makaakbang tungo sa kaligtasan, amen, ng kanila pong mga kaluluwa.
Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya nga ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16, mga kapatid, ano yung sinasabi ng Romans? Amen. Chapter 16. Amen. Romans chapter 1. Amen. Verse 16, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Romans chapter 1 verse 16, ang sabi po doon, Amen. Hallelujah. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ang sabi, mga kapatid, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ano ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas? Which is ang Ebanghelyo. Ebanghelyo, gospel, mga kapatid. Amen. Yung Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Bagamat, amen, ang salita po ng ating dakilang Diyos, praise God, ay patuloy at patuloy na ipinangangaral. Amen. Katulad, mga kapatid, praise God, nitong si Prophet Isaiah, nang si Prophet Isaiah, mga kapatid, ay tumugon sa panawagan ng ating dakilang Diyos. Amen. Nabagamat itong si Prophet Isaiah, amen, ay patuloy at patuloy na ibinabahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon sa ikaliligtas. Amen. Hallelujah. Ng mga tao at sa pagbabalik loob nila sa kalooban ng ating Panginoon. At kalooban ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, ang mga bagay nito na ibahagi ang salita po ng ating Panginoon sa sangkatauhan. Praise God. Kaya nga ang sabi ng chapter, amen, ng verse 9, hallelujah. And he said, go and tell these people. Amen. So inutusan, mga kapatid, ng ating Panginoon itong si Prophet Isaiah na ang sabi at sinabi niya, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito. Meaning, mga kapatid, ibahagi mo yung salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga tayo, mga kapatid, ay binigyan ng task, amen, katungkulan at tungkulin ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Na ibahagi natin, praise God, ang Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. At ang sabi, mga kapatid, ng Romans chapter 1, verse 16, huwag tayong maya. Huwag nating ikaya, mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. May mga pagkakataon, mga kapatid, pag binigyan tayo, mga kapatid, ng task, amen, ang inyong pastor, ng mga agampani ng inyong pastor. Amen. Hallelujah. Especially sa ating pong evangelism team. Amen. Tumugon tayo, mga kapatid. Huwag natin, mga kapatid, hayaan na hindi natin magampanan, praise God, ang alituntuning itinalaga sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya hanggat ngayon, mga kapatid, ang salita po ng ating Panginoon ay ipinapangaral. Amen. Hindi lamang sa mga street, hindi lamang, mga kapatid, sa mga barangay. Amen. Maging sa mga palengke at siyudad ay ipinapangaral. Amen. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kahit sa radio, mga kapatid, amen, ipinapangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon sapagkat ito, amen, ang layunin ng ating Panginoon na mai-spread ang salita po ng ating Panginoon upang ang mga tao ay magkamit ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Amen. At hindi tayo dapat, mga kapatid, amen, hallelujah, tatanggi sa taas ng ating pong dakilang Diyos na inilagak niya, amen, sa ating pong mga puso. Amen. Ang layunin ng ating Panginoon, mga kapatid, amen, ay magkamit na kaligtasan. Amen. Ang sangkatauhan.
Amen. Ngunit sa kapanahunan, amen, itong si Isaiah, na bagamat si Isaiah ay patuloy mga kapatid na nangangaral ng salita po ng Panginoon, ng ating dakilang Diyos, ngunit may mga tao pa rin, amen, ang kanilang kaisipan, ang kanilang mga puso at kalooban ay nagmamatigas pa rin, amen, sa salita po ng ating Panginoon. The reason why, mga kapatid, hinahayaan ito ng ating dakilang Diyos upang mapag-unawa nila na mahalaga sila sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At the same as, mga kapatid, amen, ang ating kaluluwa ay napakalaga sa harapan ng ating Panginoon. Kaya gayon na lang, mga kapatid, ang pagtitiis ng ilang mga Kristiyano, mananampalataya, amen, nabaginan ka ng salita ng ating Panginoon para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa, sapagkat ang kaluluwa natin ay mahalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kahit ang tao ay nagmamatigas sa kalooban ng ating Panginoon. Katulad ni Isaiah, mga kapatid, pagkatapos niyang yumaon upang ipangaral ang Ebanghelyo, may mga tao pa rin nagmamatigas. Amen. Ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Mga tao ito, mga kapatid, ay mga unbeliever, hindi pa mananampalataya, pero may mga mananampalataya pa rin, mga kapatid. Amen. Na matigas pa rin. Amen. Ang kanilang mga sarili. Amen. Bagamat ang salita ng Diyos ay pinapayag na bawal ang mga bagay nito, bawal gawin ang mga bagay nito, pero yung sarili pa rin nila ay ginagawa ang bawal. Amen. Sa paningin ng Diyos. Sinasabi lang, maraming bawal dyan sa mga Pentecostal. Sa ating mga kapatid, walang bawal. Ang nagbabawal, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Binigyan tayo, mga kapatid, ng free will ng ating Panginoon na gawin kung ano yung gusto natin. Amen. Pero wag tayo, mga kapatid, lalabas sa boundary at kalooban ng ating Panginoon. Dahil tiyak may mangyayari talaga sa buhay po natin. Especially, mawawala, mga kapatid, ang kaligtasan ng ating po mga kaluluwa. At ito yung pinaka-precious things, mga kapatid, na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung mahal natin ang ating dakilang Diyos, hindi natin bibigyan, amen, hallelujah, ng sama ng loob ang ating dakilang Diyos. Amen. Katulad ng magulang natin, kapag ang magulang natin sinasaway tayo sa bagay na hindi tama, amen. Kung mahal natin ang magulang natin, susundin natin yung ating mga magulang para hindi sumama ang loob ng ating mga magulang. Sa laman, di ba? Amen. Pag ang magulang natin, mga kapatid, amen, sa spiritual na mga bagay, hallelujah, na pinagagawa, alinsunod sa salita ng Diyos at hindi natin ito ginawa, of course, binibigyan natin ng sama ng loob ang ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi talaga tayo totally nagmamahal sa ating Panginoon. Sarili lang natin, mga kapatid, at kalooban natin, amen, hallelujah, ang mahal natin at sinusunod natin, mga kapatid. Amen! Praise God. At ang bagay nito, mga kapatid, ay hindi nalalayo, amen, sa kapanahonan nitong si Propeta Isaiah. Hinahayaan ng ating dakilang Diyos ang mga bagay nito para mapag-unawa nila, amen, na mahalaga, mga kapatid, ang ating pong mga kaluluwa sa harapan ng Diyos at tayo mismo, mga kapatid, hallelujah, ang magre-response sa mga bagay nito sapagkat yung will na ibigay ng Diyos sa tao ay hindi niya ito, mga kapatid, papakialaman, kundi mismo sa ating mga sarili ang magsusuri kung tayo ba, mga kapatid, ay gagawa alinsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ikaw mismo, mga kapatid, amen, ang makakatukoy
sa sarili mo na tama ba ang aking ginagawa? Mali ba ang aking ginagawa? Ikaw mismo sa sarili mo ang makakapag-unawa, amen, ng iyong ginagawa. Kung ito ba ay tama, amen, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga kapatiran na nandito, kung medyo matagal-tagal na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, so dapat, amen, malalim na rin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen. Kung tayo man, mga kapatid, ay mga baguhan pa lamang sa paglilingkod sa Diyos, mas higit tayong lumapit sa ating dakilang Diyos at huwag tayong lalayo. Amen. Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya si Prophet Isaiah sa kanyang sarili nakapagtataka na ang kalooban ng Diyos sa kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay kaligtasan. Amen. Hallelujah. Ang naisin ng ating dakilang Diyos, ngunit parang kabalintunaan, mga kapatid, ang nangyayari. Ang sabi nga, mga kapatid, ng verse, amen, 9, ang sabi rito, at sinabi niya, ikaw ay yumaon. Yun yung utos ng ating Panginoon, amen, kay Isaiah, at saysayin mo sa bayang ito. Ibig sabihin, mangaral ka. Ang sabi, inyong narinig nga, ngunit hindi ninyo nauunawaan. Kasi nga po, mga kapatid, sa katigasan nga po ng ulo, amen, ng tao, amen, hindi nila napag-uunawa, praise God, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Pilit at pilit pa rin sila, mga kapatid, amen, na lumalayo, amen, sa ating Panginoon. Ang sabi, amen, ngunit hindi ninyo nauunawa. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Amen. Yung mabubuting mga bagay, praise God, na ginagawa po ng ating dakilang Diyos. Kaya ang payo ng ating dakilang Diyos, kaya Isaiah, sige lang, huwag kang titigil hanggat ang tao hindi napag-uunawa. Amen. Ang kalooban. Amen. Hallelujah. Na ninanais ko para sa kanila. Huwag kang titigil. Amen. Ang sabi ng verse 10, patabain mo ang puso ng bayang ito. Ibig sabihin, sige lang, mangarap ka, pakainin mo yung kanilang mga kaluluwa. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang sabi, patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig. Amen. Hallelujah. Praise God, at ito yung binabanggit ng Bible na kung saan, hallelujah, hindi na nila matiis ang kati ng kanilang mga tainga at kanilang ibabaling, mga kapatid. Amen, hallelujah. Sa mga kata at maganap sila, amen, ng mga bagay, praise God, na makakaayon, amen, sa kanilang mga sariling pita, mga kapatid. Amen. Yung kati ng kanilang mga tenga. Sinasabi nila na maraming bawal dyan sa Pentecostal. Bawal mag-inom ng alak. Diba? Hindi tubig. Bawal mag-inom ng alak. Bawal manigarilyo. Diba? At higit sa lahat, mga kapatid, bawal mag-asawa. Kung may asawa ka na, kung iwalay ka na, bawal talaga yan. Di ba? Praise God. Kaya nga, si Moises, mga kapatid, ay alumpid sa sasaway sa mga tao na may garitong espiritu na pinipilit nila yung kanilang sarili, amen, na mag-asawa na samantalang meron na silang asawa. Kaya ang sabi ni Moises, sige, bigyan mo ng kasulatan. Amen. Pero hindi sa ganoon, mga kapatid, na kalagayan. Dahil sa kanilang katigasan, amen, hallelujah, hinayaan ni Moises. Ngunit sa pasimula pa, mga kapatid, ay hindi ganon. Sa ating mga kapatid, wala naman tayong halituntunin sa mga mananampalataya na kapag divorce na ay mag-asawa pa.
maalis na kung patay na mga kapatid yung kanyang asawa lalaki, asawa babae, ay laya na siya sa pagkakagapos ng pagkakaroon ng asawa. Meron na siyang kalayaan na mag-asawa. Diba? Pero kung iwalay kayo, buhay yung asawa mo, buhay yung asawa mo lalaki, buhay yung asawa mo babae, at pilit kang nag-asawa kahit dumaan kayo sa divorce. Amen. Sa Pilipinas yun, batas yun ng tao. Pero sa batas ng Diyos, amen, nakakasala pa rin tayo ng pangangalunya. Ano ibig sabihin ng pangangalunya nga kapatid? Diba, nag-asawa ka, nabuhay pa ang asawa mo, nangangalunya ka. Hindi lamang mga kapatid yun, yung mga nagsasama ng hindi kasal. Anong tawag dyan mga kapatid? Fornication. Labag yan mga kapatid sa kalooban ng Panginoon. Hanggat wala pang basbas mga kapatid, amen, ang ating dakilang Diyos, hindi pa kayo dumaan sa seremonya kapag kayo ay bumigay. Pag kayo mga kapatid ay dumaan sa isang bagay, amen, hindi kalooban ng Diyos, amen, nagkaroon na kayo ng intercourse, mga kapatid, nagkasala kayo. Amen, ang fornication sa harapan ng Diyos. Makita natin yan mga kapatid sa lust of the flesh. Galatians chapter 5 verse 19. Sige, paki-plus mo nga, Gideon, para mabigyan natin mga kapatid ng alituntunin ng tao. Amen, para sa ating Panginoon, sapagkat ganito mga kapatid ang nangyayari. Amen. Sa chapter 3 and chapter 6 mga kapatid ng Book of Isaiah, na kung saan sila mga kapatid ay nagpakalayo-layo, amen, sa ating Panginoon. At ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 19, atayag ang mga gawa ng laman. Lust of the flesh mga kapatid. Amen. Ito yung kalaban ng spiritual. Amen, na paglilingkod natin sa Panginoon. At ayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito. So isa-isahin natin yung pakikiapid. Ayan, yung nag-asawa siya, nabuhay pa yung kanyang asawa, tapos nag-asawa. Yun yung batas ni Moises sa Book of Exodus chapter 20. Kung sabi doon, huwag mong nasahin ang asawa ng kapitbahay mo. So, hindi yun mga kapatid. Amen. Praise God. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, mga kapatid. Yan, hindi mapigil yung, amen, damdamin. So, sa bagay na ito, maligo ka lang, matatanggal yan mga kapatid. Amen. Init lang yan ng katawan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa panahon na Isaiah mga kapatid, amen, sa panahon ni Jonah, pinapipili sila, amen, kung kanino sila sasamba kasi ang pagsamba nila ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, witchcraft, alam natin yan mga kapatid, kapag merong galit sa iyo ang tao, hindi ka man makuha physically, pero kukulamin ka, babayad sila mga kapatid para palakin yung tiyan mo. Amen.